Amen. Praise God. At sa oras pong ito tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God na dadali sa atin ating beloved Lord and Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, natin pong pinaglilingkuran. At nagpapaabot po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet for loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, nagpapaabot po kami sa inyo ng pagbati ng magandang gabi. Patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga minamahal natin mga manggagawa, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng mundo, naabot po ng ating pong banal na programa. Kumusta na po kayo dyan? Mag-ingat po kayo mga minamahal namin sa mga kapatid sa ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng mga nanonood at nagbibigay ng mga prayer request, tayo po sama-samang manalangin, maminamahal upang dumaloy po ang kapangyarihan ng Diyos habang kayo po ay nakikinig sa ating pong banal na gawain. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mga pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat. Magdala na yung banal at sagradong salita. Dakilang Diyos, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, sa ganang amin. Wala po kaming magagawa. Ikaw po ang aming karunungan. Ikaw po ang aming kaalaman. Dakilang Diyos, pahihiran mo ang aming mga labi upang maging makapangyarihan at magkaroon ng pananampalataya ang lahat ng mga nanonood at na nakikinig, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kaya lima minamahal, kaya buksan muna natin ating dalawang pambungad na talata dito sa Amos 4:12 at saka sa Oseas 12, talatang 6. Dito sa aklat ng Amos, kabanatay 4, talatang 12. Amos 4:12. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Dito sa Oseas, kabanatang 12, talatay 6. Kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at ng katulan, at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Amen. 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 Maminamal ang ating paksa ay pamamagatan po nating wait on our God continually. Hintayin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon palagi. Alam nyo, maminamahal, maraming mga mananampalataya, ang paghihintay nila sa ating pinakamamahal na Panginoon ay seasonal. Sinabi kong seasonal, maminamahal, pag medyo maraming kalamidad, may mga virus, may mga lindol, ang iinit sa Diyos. Ang iinit sa Diyos. Pag may mga problema, nasa pagsubok, ang iinit sa Diyos. Pero pag smooth na, maminamal, wala nang problema, wala nang karamdaman, gumaling na yung karamdaman, medyo pinagpapala na, nakakalimot na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na kayo'y mga manumbalik, magbalik loob sa ating Diyos at mag-ingat sa kaawaan at hintayin natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Wait on our God continually. Sabi, maghintay ka, sabi ng nabasa natin sa Amos 4:12, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na hintayin natin ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, humanda tayo sa pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ng Biblia, maminamahal, walang nakakaalam sa pagparito ng mahal na Panginoon, mismo siya nung siya yung nagkatawang tao, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Siya na mismo yung babalik, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na dakilang Diyos na makapangyarihan, na tagapagligtas. Siya na yung babalik, pero sabi ng Biblia, bilang tao, hindi niya alam. Sabi ng Mateo 24, talatang 36, walang nakakaalam, maging ang mga anghel, maging ang anak ng tao, hindi alam kung kailan ang kanyang pagparito.
At sinabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, bakit kinakailangan lagi tayong maganda? Sinabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag ang matuwid ay gumawa ng masama, lumihis sa kanyang katwiran, ay kalilimutan ng Diyos ang kanyang katwiran, ang kanyang titingnan, yung kanyang ginawang kasamaan. Pero kung ang isang masama naman ay tumalikod sa kanyang kasamaan at dumakad sa katwiran, hindi titignan ng Diyos ang kanyang kasamaan, ang titignan naman ay yung kanyang katwiran. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon laging nakatingin sa present. Sa present. Malamig ka ngayon, mga minamahal, pero nagpakainit ka kinabukasan, hindi titignan ng Diyos yung malamig ka noon. Ang titignan niya yung nagpakainit ka na. Pero kung mainit ka ngayon, mga minamahal, at paglipas ng ilang panahon, ikay nanlamig, hindi titignan ng Diyos yung mainit ka noon. Ang titignan niya yung panlalamig mo ngayon. Kaya nga, laging nakatingin ang Diyos sa present. Kaya nga, gusto ng ating mahal na Panginoon, lagi tayong magbantay, lagi tayong maganda sa pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mayroong dalawang paraan, maminamal ng pagharap natin sa Diyos. May dalawang paraan. Unang-una yung kamatayan. Sabi ng Biblia, death it's like a thief in the night. Ang kamatayan ay katulad din ng magnanakaw sa gabi. Gaya ng pagparito ng mahal na Panginoon, maminamal ang pagparito ng mahal na Panginoon ay gaya rin ng magnanakaw sa gabi. Yan po ang unang paraan, maminamal, kung paano tayo harap sa Diyos. Pwedeng mamatay tayo anytime, mamaya, bukas. Hindi natin alam. Sabi ng Biblia, for what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ano ba ang buhay mo? Sabi, gaya lang ng usok. Na sa sandaling panahon ay nakikita, ngunit ito'y biglang naglalaho. Ganyan ang buhay natin. At pangalawang pagharap natin sa Diyos, yung rapture. Sabi ng banal na kasulatan, yung ikalawang pagparito ng mahal na Panginoon, ito po'y katulad po, maminamahal, ng magnanakaw. Hindi natin alam. Sabi ng Biblia, sa oras na hindi natin iniisip, sa oras na hindi natin inaasahan, babalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sinabi ng Biblia, kayo'y magbalik loob sa ating Diyos at mag-ingat sa kaawaan at hintayin natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong dito, maminamahal, how we always prepare continually? Paano tayo laging magiging handa sa pagparito ng mahal na Panginoon? Ito po yung nasa Lucas 3:4 hanggang 6 at italo natin ng 9 hanggang 14. Maminamahal, baybayin po natin ito. Maminamahal, atin pong isa-isahin ang mga talata rito. Ito po yung paraan ng talagang paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anytime. Tandaan nyo, maminamahal, anytime babalik ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga tanda nangyari na. Isa na lang ang hindi pa nangyayari, yung kanyang aktual na pagparito. Kaya sabi ng Biblia, kapag nakita nyo namalas na lahat ng mga tanda, itingala nyo ang inyong mga ulo sapagkat siya'y nasa pintuan na. Kaya sabi rito, ito po ang tamang paraan, ang tunay na paghahanda sa pagbabalik ng malapang ng basahin natin ang mga talata. Lucas 3:4 hanggang 6, talo ng 9 hanggang 14. Dito sa Lucas, kabanatang 3, talataya 4 hanggang 6, talo ng 9 hanggang 14. Dito sa 4, gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isayas, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Lahat ng libis ay tatambakan at pabababain ang bawat bundok at burol. At ang liko ay matutuwid at ang mga daang bako-bako ay mga papatag. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Talon ng 9 hanggang 14. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. At tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, ano ngang dapat naming gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala. At ang may pagkain ay gayon din ang gawin. 12. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mga pabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumilpa ng higit kaysa utos sa inyo. 14. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man
ni magparatang at magkasya kayo sa bayad sa inyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga ito po ay himay-himayin po natin. Iisa-isahin po natin, maminamahal. Ito po ang napaka-importanting dapat natin gawin, maminamahal, upang tayo po ay laging nakahanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 3:5, maminamahal, una-una sabi, every valley shall be filled. Ang lahat ng libis ay tatambakan. Anong ibig sabihin niyan, maminamahal? Ibig sabihin niyan, lahat ng ating mga pagkukulang ay dapat na nating punuan. Maraming mga pagkukulang ang mga mananampalataya, maminamahal, lalo na po sa mga tinatawag na Sunday Christian, yung mga Kristiyano, maminamahal, na mga sabi nga double-minded. Nag-double-minded, maminamahal, sabi, katulad sila ng nasik sa dawagan, sabi na sila'y sumampalataya at ininis ng pagsusumakit sa sanlibutan ito, sabi ng Lucas 8:14. Yan po, maminamahal, yung sabi ng banal na salita, ang ibig sabihin nito sa spiritual, every valley shall filled. Ano man ang mga pagkukulang natin, ano man ang kamalian natin, lahat mga minamahal na mga iniisip natin, maminamahal, na mga kamalian, mga pagkukulang natin, dapat na natin punuan. Every valley shall be filled. Kung hindi pa natin nagagawang mag-ayuno, magsimula na tayong makagawa ng ayuno. Matuto na tayong mag-ayuno. Kung hindi po natin, maminamahal, na susunod pa ang pagbibigay ng tithes and offering, simulan na nating sumunod, maminamahal, sa pagbibigay ng tithes and offering. Kung hindi pa po natin nagagawa, maminamahal, makadalo ng 3 times a week, bakit hindi natin gawin, maminamahal, na ngayon malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon? Mangako ka, nagdadalo ka na ng 3 times a week. Kung mga minamahal, hindi po natin nagagawa na makasunod po tayo ng 100% sa kabanalan. Minsan gumagawa po tayo ng mga bagay na hindi pa kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, lalo na sa mga nasa pribado po tayong mga tahanan, nandun tayo sa pribado natin mga gawain, hindi po tayo nakakasunod. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi rito, every valley shall be filled. Punuan na natin ano man ang ating mga kamalian, ano man ang ating mga pagkukulang, punuan na natin. Sabi ng banal na kasulatan, may mga mananampalatayang mga buhay pero patay. Sabi ng Biblia, ikaw ay may pangalang buhay, ngunit ikaw ay patay. Sinong tinutukoy dyan? Yung mga worldly believer. Mga worldly believer, nasa 1 Timothy chapter 5, verse 6. Sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang nabubuhay sa kalayawan, mga minamahal, bagamat buhay ay patay. Ang nabubuhay sa kalayawan, sabi, bagamat buhay ay patay. Ibig sabihin na nabubuhay sa kalayawan, mga minamalmana ng palataya, pero kasama pa ng mga barkada, sa mga inuman, sa mga tinatawag na happenings, mga minamana ng palataya yan, pero ang mga kasama ay mga unbeliever, mga worldly believer, worldly unbeliever. Yung mga taong gumagawa, maminamal, na hindi nakalulugod sa Diyos. Nagbibisyo sila, nagiinuman, nandun sa mga kalayawan ng sanlibutan, partner sila, lalaki, babae, lalaki, maminamal dun sila sa mga kalayawan ng sanlibutan. Sabi rito, may mga mananampalataya na bagamat buhay ay patay sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ang Revelation chapter 3, verse 1 up to 3, talo natin ng 15 and 16. Yan po ang tinutukoy, maminamahal, na mga dapat nating punuan. Sabi, every valley shall be filled. Basahin po natin ang talata. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 3, talatay 1 hanggang 3, italon natin ng 15 hanggang 16. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos, na may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito pa rin mo, at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka pa magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. 15. Talo ng 15. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit.
16, kaya sapagkat ikaw ay malahin nga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Yan po ang mga nakalulungkot po, maminamahal, sa bahagi ng mga mananampalataya. Yung tinatawag po, maminamahal, na lukewarm Christian. Yung maraming pagkukulang sa mahal na Panginoon. Minsan mga minamahal, isang beses lang dadalo, tuwing linggo lang dadalo, maminamahal, pero yung isip wala pa sa gawain ng Diyos. Nandun na sa mga barkada, nandun na maminamahal sa uwian pa dahil kinasasabi kanya ng makapiling, makasama niya yung kanyang mga barkada. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, alalahanin mo kung saan ka. Maminamahal, alalahanin mo kung paano tinanggap at yung narinig, tuparin mo at magsisi ka. Sapagkat kung hindi ka magpupuyat ay paparehan akong gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman kung anong panahon paparehan ako sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, maminamahal, sa 1 Timothy chapter 5, verse 6, ang tinutukoy po dyan ay ang mga Kristiyano po, maminamahal, na nabubuhay pa sa kalayawan. Mahilig pa silang makipagbarkada sa sanlibutan. Kasama nila yung mga worldly, maminamahal, worldly unbeliever. Kasama nila sa mga kalayawan, kasama nila sa mga party, sa mga inuman, sa mga tinatawag na gimmick ng sanlibutan. Yan po ang nakalulungkot. Pero umaasa sila, maminamahal, na sila po ay maliligtas. Nakalulungkot po sa bahagi ng mga mananampalataya, maminamahal, lang ganitong kalagayan. Sila po yung mga Kristiyanong mga minamahal, ang isang kamay ay nakahawak sa Diyos at ang isang kamay ay nakahawak sa sanlibutan. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, yung tinutukoy po rito na bagamat ikaw ay may pangalang buhay, ikaw ay patay. Ang unang tinutukoy pa rin po rito, maminamahal, ay yung pong mga naniniwala rin po sila, maminamahal, na sila'y nabautismo na, pero hindi nabautismo sa pangalan ni Jesus. Umaasa sila po ay ligtas, umaasa sila, maminamahal, na napatawad sa kasalanan, pero hindi sila nabautismo sa pangalan ni Jesus. Ito po'y mga patay pa rin sa harapan ng Diyos, sapagkat ang tunay na kapatawaran ng kasalanan ay nasa bautismo sa pangalan ni Jesus. Kapag hindi ka nabautismo sa pangalan ni Jesus, patay ka pa rin sa harapan ng Diyos, sapagkat doon po sa tinatawag na bautismo sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, wala pong kapatawaran ng kasalanan doon, maminamahal. Kaya isa po sa tinutukoy po rito na bagamat ikaw may pangalang buhay, ikaw ay patay. Saan ba hango yung paniniwala mo na tatlong persona ng Diyos? Di ba sa ating kinagis ng reliyon? Di ba sa ating pong kinamulatan, hindi tayo naniniwala sa ating kinamulatan, kaya nga tayo, mga minamal, ipinanganak na muli. Kaya tayo naniwala sa Biblia, sapagkat naniniwala po tayo, hindi tayo, mga minamal, maliligtas sa ating kinagis ng reliyon. Pero makita nyo, yung bautismong tinanggap pa rin natin ay pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun po yung pinaka sign of the cross nila, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi pa rin po tayo nalayo. Nandun pa rin po tayo sa dati nating paniniwala. Yan po ang isa sa mga tinatawag na buhay ngunit patay sa harapan ng Diyos. Kasama na po yung mga tunay na mananampalataya pero makasanlibutan pa rin. Kasi sabi, every valley shall be filled. Punuan natin, maminamal, kung ano man ang ating mga pagkukulang, ano man mga minamal ang hindi pa na natin nagagawa para mapaluguran ng Diyos, gawin na po natin ngayong naghihintay tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kasi titimbangin ng Diyos yan, maminamahal. Sabi nga ng Daniel 5, talatang 27, tinimbang ka ngunit kulang. Titimbangin tayo, hindi literal na sasampa sa timbangan. Kung sa korte, maminamahal, nakita nyo, mayroon pong babaeng nakapiring at may hawak ng timbangan. Tinitimbang doon, maminamahal, kung sino po ang nagsasabi ng totoo at sino po ang hindi nagsasabi ng totoo. Titimbangin sa pamagitan ng ebidensya, sa pamagitan ng testigo. Pero sa harapan ng Diyos, sa korte ng Diyos, hindi kailangan ng testigo, hindi kailangan ng abogado, hindi kailangan ng ebidensya, sapagkat ang Diyos mismo, maminamal, ang ating pinakasaksi. Walang naitatago sa Diyos. Lahat ay lantad sa kanyang paningin. Sabi rito sa Psalm 62 verse 9 and verse 12, sabi rito, lahat tayo tutungtong sa timbangan ng Diyos.
titimbangin niya ang ginawa natin, maminamal. Pag mas matimbang po ang ating pagpapabaya sa gawain ng Diyos, hindi po tayo makasama sa pagbabalik ng mala Panginoon. Basahin natin ang Psalm 62 verse 9, ituro natin ang verse 12. Dito sa aklat ng sa mga awit. Mga awit, chapter 62, verse 9 at italo ng 12. Sabi dito, tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabuluhan. Kabuluanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Talo ng 12. Sa iyo naman, O Panginoon, uko lang aganda ang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Amen. Kasi doon po, maminamal, titimbangin ng Diyos yung ating pong gantimpala. Sabi siya yung magbabayad ayon sa ating mga gawa. Kaya titimbangin niya. Kaya kung mas matimbang po ang iyong pagiging carnality kaysa sa spirituality, mas matimbang ang pagiging worldliness mo kaysa maminamal sa godliness, mga minamahal, ikinalulungkot ko, hindi po tayo makakaharap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Daniel chapter 5 verse 27, Tekel, ikaw ay tinimbang at titimbangin ka, ngunit nasumpungan kang ikay kulang. Tinimbang ka, ngunit ikay kulang. Yan po, maminamal, ang ibig sabihin ng every valley shall be filled. Punuan natin, maminamal, ang bawat libis ay tatambakan. Sabi rito, at pangalawa, mountain and hills shall be both brought to low. Maminamal, ang mga bundok at ang mga burol, sabi dito, ay kinakailangang mababa. Sabi rito, maminamal, ang burol at ang bawat bundok at burol, maminamal, ito po'y pabababain. Ang tinutukoy naman dito, maminamal, yung ating pride. Yung ating pride. Kasi hindi po maiwasan, kahit mananampalataya po tayo, maminamal, aminin man natin o hindi, mayroon pa rin po tayong tinatagong pride. Amen. Kaya sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Ang pride, maminamal, katulad yan ng sakit, maminamal, na dengue. Hindi mo malalaman may dengue ang isang tao, maminamal, kung hindi mo alam ang symptoms ng dengue. Ganon din po, maminamal, ng kakaramdamang tinatawag, maminamal, na coronavirus. Hindi mo malaman mayroon ka coronavirus kung hindi mo alam yung symptoms. Ganon din po yung pride. Hindi mo malaman may pride ka kahit ikay Kristiyano na kung hindi mo alam yung symptoms of pride. Ano yung symptoms of pride yun? I am the best. Unang-una, I am the best. Tapos, I am important. Ako'y importante. Ako'y magaling. Tapos pangatlo, I want to be served. Gusto kong ako paglilingkuran, ayaw kong ako inuutusan. Yan po ang symptoms of pride, yung nagpa-importante ka, yung iniisip mo wala nang pinakamagaling kundi ikaw, yan po, maminamahal, ay pride. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, pride goeth before destruction. Maminamahal, tandaan po natin, sinabi po rito sa Philippians chapter 2 verse 3 up to 8, sinabi rito, maminamahal, wag nating isipin na tayo po ay mas mabuti kaysa sa iba, kundi lagi nating ipalagay na mas mabuti ang iba kaysa sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo, na bagamat siya po'y Diyos, wala nang pinakamataas na kalagayan sa lahat kundi ang pagiging Diyos. Pero iniwan niya, sabi, inuwad niya kanyang pagka-Diyos. At siya po ay nagpakaalipin at nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan, o hanggang sa kamatayan sa krus. Basahin natin Philippians chapter 2 verse 3 up to 8, kindly. Pilipos 2, 3 up to 8. Pilipos 2:3, sabi dito, na wag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkakaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at ng ganyong alipin na nagitulad sa mga tao. 8, at palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nangagmasunurin hanggang sa kamatayan,
sa kamatayan sa krus. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, dapat lagi po tayong mayroong pag-iisip na katulad ng kay Kristo. Ang sabi rito, ang ibig sabihin ng mountain and hill shall be brought low, na ang mga bundok at mga burol dapat nating ibaba. Kung gusto mong maging karapat, dapat maminamal sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sabi na ibaba mo ang iyong pride, ang iyong pagmamataas. Sabi ng Banalang Salatan sa Psalms 138 verse 6, mga minamal, ang Diyos bagamat mataas ay gumagalang sa mga mabababa. At ang mga palalo, sabi ng Biblia, malayo pa lang ay kilala niya na. Kilala niya na, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, dapat magkaroon po tayo ng spirit of humility. Yung magkaroon tayo ng katulad ng pag-iisip ni Kristo, mga minamahal, na sabi, bagamat siya'y Diyos, wala nang pinakamataas na kalagayan sa lahat. Higit pa po, mga minamahal, sa profession, higit pa po sa kapangyarihan, higit pa po sa lahat, mga minamahal, ng mga kalagayan sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, sa langit. Wala nang pinakamataas na kalagayan kundi ang Diyos. Pero sabi, hinubad niya ito. Aba, marami mga Kristiyano ngayon, hindi lang mabanggit na sila'y engineer, hindi lang mabanggit na sila'y attorney, hindi lang mabanggit na sila'y colonel, o hindi lang sila mabanggit na sila'y general, ay nagagalit na. Ayaw na nila, maminamahal, na yung magpatotoo. Ayaw nilang mabanggit na hindi natatawag yung kanilang mga profesyon. Sa Biblia, maminamahal, pride goeth before destruction. Sinabi rito sa Proverbs 21 verse 4, maminamahal, sabi rito, basahin po natin kindly at isunod natin ng awit 113 verse 6. Basahin natin ang mga talata kindly. Dito sa Proverbs chapter 21 verse 4. Proverbs 21 verse 4, sabi po dito, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siya'y ilaw ng masama, ay kasalanan. Dito Amen. dito sa awit sa chapter awit 113 verse 6. 113 verse 6 ng awit, sabi dito, na nagpapakababang tumitingin ng mga bagay na nasa langit at sa lupa. Amen. Amen. Ang mga totoong mga humble, maminamahal, sabi, nagpapakababang tumingin sa mga bagay na nasa langit at sa mga nasa lupa. Yes. Anong ibig sabihin yan, maminamahal? Ibig sabihin, maminamahal, yan po'y nasa Deuteronomy chapter 8 verse 11 up to 14. Sabi diyan, mag-ingat ka, baka kapag dumami ang iyong ari-arian, dumami, maminamal ang iyong pilak, ang iyong ginto, magkaroon ka ng malaking bahay, magkaroon ka ng maraming negosyo, at isipin mo, maminamal, na dahil sa iyong kapangyarihan o dahil sa iyong abilidad, kaya naipundar mo lahat ng mga bagay na ito. Yan po, maminamal, ay pagpapalalo. Dapat isipin lagi natin, maminamal, na tayo po'y tumitingin doon sa mga bagay na nasa langit. Sabi, ang mga nagpapakababa ay tumitingin sa ng mga bagay na nasa langit. Dapat lagi nating itanim sa isip natin, kung hindi sa Diyos, wala tayo niyan. Hindi natin makakamtan anuman meron tayo, sino man tayo ngayon, hindi natin maangkin yan kung hindi sa Diyos. Kaya hindi basahin natin ang Deuteronomy chapter 8, verse 11 up to 14, talo ng 17 up to 18. Dito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 8, talatay 11 hanggang 14, talo ng 17 hanggang 18. Dito sa Deuteronomio 8:11, sabi dito, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong matahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kaawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. 17. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. 18. Kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin
ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Yan po, maminamal ang ibig sabihin ng mountain and hill shall be brought low. Sabi, ang mga palalo, maminamal, ang ating mga pride ay dapat nating ibaba. Ibig sabihin, magpakumbaba tayo, matuto tayo, lumakad sa pagpapakumbaba. Sa tinatawag, maminamal, na humility. Yan ang ibig sabihin, maminamal, na ang mga bundok at ang mga burol ay pababain. At pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, ang sabi, ang mga likong daan ay matutuwid. Sabi rito, maminamal, and the crook shall be made straight. Maminamal, yung lakad natin ngayon, dapat nating ituwid. Ibig sabihin, yung ating paliko-likong landas, minsan, maminamal, sa negosyo, meron tayong mga tinatawag na monkey business, meron tayong tinatawag na under the table, maminamahal, katulad ng sinabi rito, nabasa po natin dito po sa Lucas Kapitulo 3, ang chapter 3, verse 9, na sabi rito, maminamal, ngayon ay nalalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga na mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, sabi rito, at sinagot niya sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Ibig sabihin, maging generous po tayo, huwag tayong maging sakim, huwag tayong maging madamot. Magkaroon tayo ng espiritu ng generosity. Kung sobrang pagpapala, meron tayong sobrang pagkain, sobrang damit, sobrang sapatos, sobrang gamit, sabi magbahagi sa iba. Yan po, maminamal ang spirit of generosity. At tinanong naman siya, maminamal, ng mga maniningil ng buwis. Sabi rito, maminamal, ano ang aming gagawin? Sabi, huwag kayong sumingil ng higit pa kaysa utos sa inyo. Nung panahon na yon, wala nang pinaka-corrupt, maminamal, na mga ahensya ng gobyerno, kundi ang BIR. Ito pong mga maniningil ng buwis. Kasi sinagot sila ng Panginoon, huwag na kayong maningil ng higit pa sa inyo. Kaya nung naligtas si Zacchaeus, sabi ng Lucas Kapitulo 19, talatang 8, sabi diyan, maminamal si Zacchaeus, isang mandarayang maniningil ng buwis, nung siya po ay naligtas, sabi niya, Panginoon, narito, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko na sa duka. At lahat ng mga nadaya ko, mga siningil ko ng doble, ibabalik ko ng 4 na beses. Yan po, maminamal, ang sagot ng Panginoon, dumating sa taong ito ang kaharian ng Diyos sapagkat siya rin naman ay anak ni Abraham. Basahin natin Lucas 19, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mga ibig sabihin na ang mga likong-likong landas ay dapat nating ituwid. Kailangan kapag Kristiyano ka na, going straight ka na. Huwag ka nang manggulang, maminamal. Pag nangutang ka, magbayad ka. Pag ikaw naman nagpautang, huwag kang magpatubo. Sapagkat kaya nga nangungutang, nagigipit. Pero mga minamahal, kapag tayo po yung mga mananampalataya na hindi baling tayo magulangan, huwag lang tayong manggulang. Sabi rito, basahin po natin ang mga talata. Kindly. Dito sa Lucas, kabanatang 18, talatay 8 hanggang 9. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasigil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat, 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito, ngayon ang pagaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Amen. Yun ang tunay na Kristiyano, maminamal. Isang araw lang nakarinig ng salita ng Diyos, nagbago na kagad yung isip niya. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan na sabi na kayo'y magbago sa pamagitan ng iyong pag-iisip. Kung ano ang kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Zacchaeus, maminamal, hindi naman siya inutusan ng mahal na Panginoon. Pero kusa niyang ginawa, maminamal, sabi niya, mahal na Panginoon, lahat ng aking mga dinaya, ibabalik ko ng 4 na beses. Kalahati ng aking kayamanan na galing sa pandaraya, ipabimigay ko sa mga duka. Iyan po, mga minamahal, ang tunay na mga mananampalataya. Going straight. Wala nang monkey business. Wala nang tinatawag na under the table. Lumalakad na ng matuwid. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 up to 10, hindi nyo ba nalalaman ng mga adliko? Pag paliko-liko ang lakad mo, naglilingkod ka na sa Diyos, sabi, hindi mo ba alam na ang mga liko
ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Basahin natin dito sa 1 Corinthians 6, 9 and 10. Unang mga taga-Korinto, kabanatang 6, talatay 9 hanggang 10. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapagkayapid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga mangangalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga mapagkayapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga manglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Ang mga liko ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi rito, Amen. the crook shall be made straight. Sabi, ang mga likong-likong landas ay itutuwid na natin. Kung gusto mong maging handa, sabi, at ang pagliligtas ng Diyos ay, sabi, makakamtan ng tao. Sabi nang nabasa natin kanina, paano magiging handa? Sabi ng Lucas 3:6, at ang pagliligtas ng Diyos ay makikita ng tao. Kapag ginagawa po natin yan, maminamahal, sabi ng Biblia, ang mga likong-likong landas ay dapat na nating ituwid. At ang kauli-ulian, sabi rito, and the rough ways shall be made smooth. And the rough ways shall be made smooth. Ibig sabihin dyan, maminamahal, lahat ng ating mga unang gawa, lahat ng ating mga unang gawa, ibalik po natin, maminamahal, ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Yung mga dating panahon na tayo po, maminamahal, ay talagang masisigasig. Dati nakakadalo tayo ng 3 times a week. Dati po ay nagpapagamit tayo bilang mga awit. Dati-rati po, maminamahal, tayo po ay generous, nagbibigay ng malaki sa gawain ng Diyos. Pero dumating, maminamahal, ang mga panahon, maminamahal, ng himagod na tayo. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, nabasa po natin na dapat nating ibalik ang ating unang pag-ibig. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na sabi rito, ang baku-baku at mga libis, ang sabi rito ay matatambakan, makapapatag, sabi rito, maminamahal, upang sila'y maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi sa huling talata, basahin natin ang Revelation chapter 2 verse 4 and verse 5, maminamahal, lahat ng mga una nating gawa, ibalik natin yan para tayo maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin. Dito sa Apokalipsis, kabanatang 2, talatay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan, ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. Amen. Yan po ang kauli-ulian, maminamahal. Alalahanin mo lahat ng iyong unang gawa. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng Proverbs chapter 14 verse 14, ang tumalikod sa puso ay nabubusog sa kanyang sariling lakad. Pag ang isang tao ay backslider in hearts na, maminamahal, iiwan niya na yung kanyang unang pag-ibig at mabubusog siya sa kanyang lakad. Ibig sabihin, masisiya na siya sa kanyang dating ginagawa, maminamahal. Makukontento na siya na palamig-lamig na lang, pabaya na lang. Sabi rito sa huling talata, Isaiah 30 verse 18, sabi rito, dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo at kaya't mabubunyi siya na siya'y magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan. Mapapalad yaong lahat na naghihintay sa Kanya. Maminamahal, hihintayin tayo ng mahal na Panginoon na maitama natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kamalian, yung ating pride, hinihintay ng Diyos na bumaba. Maminamahal, ang ating pong mga liko-likong landas ay hinihintay ng Diyos na ating maituwid para tayo po'y maging karapat-dapat. Uling talata, basahin natin, Isaiah 30 verse 18. Dito sa Isaiah, kabanatang 30, talatay 18. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't mabubunyi siya at siya'y magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katulan, mapapalad yaong lahat na nangaghihintay sa Kanya. Amen. Tignan niyo, maminamahal, na pagpahinod talaga ang Diyos. Sabi ng Biblia, siya'y mapagpahinod sa atin, sapagkat ayaw niya na tayo po'y maiwan, ayaw niya na tayo mapahamak, kundi siya po'y mapagpahinod, maminamahal, upang tayo po'y maging handa. Siya pa ang maghihintay sa atin.
Hihintayin niya na yung ating mga liku-likong landas ay maituwid. Hinihintay na yung ating pride, maminamal, ay maibaba. Magkaroon tayo ng humility. Hinihintay niya, maminamal, na tayo po, mga minamal, ay maging karapat dapat sa Diyos. Gaya ng sinabi ng talatang huling talata na basa po natin, dahil dito'y maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa atin. Kaya't mabubunyi siya. Siya'y magdadalang abag sa atin sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katulan. Mapapalad yaong naghihintay sa Kanya. Kaya sa gabing ito, mga minamahal,